Isang mapagpala at magandang araw sa inyong lahat. Naway naging maligaya ang inyong Kapaskuhan. Ito po, bago matapos ang taon, magbabahagi ho tayo ng dagdag kaalaman sa tinalakay nating pointing o yung 21 days. No, yun yung araw ng paligsahan na. Minarapat kong magbahagi ng karagdagang pointers about pointing sa kadahilanan na may mga taga-subaybay tayo na until now medyo hindi pa rin makaagapay. May nabasa naman tayo na dapat bigyan ng kumpleto o complete meal, full meal dun sa araw ng paligsahan. It means magbibigay tayo ng 40 grams sa umaga. Instead na yung sinasabi ko na either 5, 10 or 15 grams according dun sa oras ng paligsahan na nakatakda. Sinasabi din na sa training nakukuha ang lahat. At ang isa pa, even ang tao ay manghihina di umano kung hindi kakain ng full meal. Isa-isayin natin to at magandang topic to para sa kalinawan ng lahat. Una, ang pipiliin natin syempre na manok doon pa lang sa selection ay yung pawang mga alas or yung malaki ang potensyal. Pagkatapos atin itong ipiprecon at ipapasok sa conditioning kung sa tingin natin, based observation natin at according dun sa ating criteria na silang lahat ay pumasa. Mula sa physical appearance at dun sa hipo at dun sa kanilang mga ikinikilos. Even dun sa gana nilang kumain. Kung mas maganang kumain, mas mainam. Now, bakit ba sinabi ko na either 5, 10 or 15 grams lang ang dapat ipatuka or ipakain sa araw ng paligsahan? Ginagawa natin ito, binibigay natin ng ganyang limitado or regulated na feeds sa araw ng paligsahan dahil kasi ito nga ang tinatawag na pointing. May binibigay tayo na pointing feeds. Dahil kasi kung bibigyan natin ng full meal, 40 grams, ano pa ang saan pa ilalagay? Pag binigay natin ng full meal, mawawala ng saysay ang pointing. Yung pointing feeds na ibibigay natin. Dahil kasi binigyan na natin ng full meal at according dun sa sinabi, painumin din, baka puno na no, ang sisidlan sa sistema ng ating manok. Kaya binibigyan natin ng 5 grams kung ang nakatakdang paligsahan ay alas 12 ng tanghali. Binibigyan natin ng 10 grams kung ang paligsahan ay between 2 to 4 ng hapon. At binibigyan natin ng 15 grams kung ang paligsahan ay nakatakda mga alas 6 ng gabi. Even ang paligsahan ay nakatakda ng alas 10 ng gabi, hindi ako nagbibigay ng full meal. Possible, ang pinakamarami kalahati, no? Nung sa regular meal na 40 grams, binibigyan ko ng 20 grams lang. Kung gabing-gabi ang nakatakdang paligsahan, nagbibigay ako ng inumin at least mga 2 hanggang 3 lagok lang. Sa umaga, after meal. And then, wala na yan, maghapon hanggang gabi. Pero, gaya ng sabi ko, sigun pa din do sa lagay ng panahon kung ano ang kalagayan ng manok. Pero as much possible, wala na akong water intake during pointing. Kung meron man ako ibigay na substitute no dun sa moisture o dun sa water, ginagamit ko dito ay soak, cracked corn at hard-boiled egg, yung puti. Yun ang binibigay ko. Kung sa nakatakdang paligsahan ay pakakainin ko ng full meal ang aking manok. Paano ang gagawin kong adjustment? During pointing, paano kong ibibigay ang pointing feeds?
Halimbawa, ang timbang ng manok ko ay 2. Nagsumite ako ng 1965. It means nagbawas ako ng 35 grams. Yun yung pinaka minimum, no, na bawas. Pero sa araw ng paligsahan, tumitimbang siya ng 2, magbibigay ng 40 plus sabihin na nating 2 higop ng tubig o 3 higop ng tubig, i-total na lang natin ng 50 grams. Lumalabas ang magiging timbang ng manok ko 2 kilograms and 50 grams. Pero ang hinahabol ko, ang sinumiti ko ay 1965. Kailangan sa oras ng nakatakdang paligsahan, ang timbang ng manok ko ay 2 lang. Kasi nga, allowance yung 35. Paano ko itong ma-attain? Kung magbibigay ako ng full meal at tubig, na ilagay na lang natin sa minimum na 50 grams ang magiging total. Paano niya ito yung mababawas? Kung ang nilalagay ko ang manok ko sa keeping pen after nilang kumain at magpagpag. It means, pag nasa keeping pen ang manok, sila ay tulog, walang activities, meaning mabagal ang kanilang metabolismo or panunaw. Number 1 na pwedeng maging problema, mas malamang baka mamaya dahil sa dulot ng stress, dahil kasi hindi naman regular nilalagay sa keeping ang ating manok, baka hindi magtunaw. Number 2, baka kapag titimbangin na, baka doon pa lang, hindi na makasampa sa gradas ang aking manok. Kung sakali naman na makasampa sa gradas ang aking manok, baka hindi ito kumilos ng maayos. Kahit natin ko ang 2 kilograms. Dahil kasi yung naging sistema ay hindi naaayon. Kasi kung pinakain ko ng 50 grams, 40 grams, tapos pinainom ko ng 10 grams, 50 grams, at nagdadumping ako ng manok, kada baba ko, magdadrop siya. Pero wala na akong binibigay na pointing feeds, hindi ko alam pagdating sa gradas kung ang manok ko ay basa or tuyo, kahit ma-attain niyan 2 kilograms. Dahil kasi wala na akong magagawang adjustment dahil kung magbibigay ako ng pointing feeds, it means magdadagdag ako ng timbang sa manok ko. Even 1, 2, or 3 grams lang ang binibigay natin dahil sa maghapon ilang baba yan. Sabihin na natin minimum ng 3 baba or 4 na baba. Sabihin na natin 3 grams na lang ng 3 grams kada pointing feeds sa bibigay natin. It means 12 grams pa yan. Di 50 plus 12, madadagdagan pa ng 12. Pag nadagdagan pa ng 12, iabot ng 60 yan. Napakahirap. Mas malamang mag-change ka or mag-penalty kapag ganon. Kaya, ngayon lang ako nakarinig ng ganito, no, na sa oras ng paligsahan, sa araw ng paligsahan, kailangan pakainin ng full meal dahil baka manghina. Ang atleta ho, player, basketball player, no, yung boxer, never nagpo-full meal yan sa oras ng kanilang paligsahan. Sa araw ng paligsahan, hindi sila nagpo-full meal dahil ayaw nila ng excess baggage. Mas mainam sa mga boxer tsaka doon sa mga basketball player na nakakakilos ng nararapat. Kung sakali na hindi natin pinakain ng full meal, although nagpakain tayo ng at least mga 1/4 ng kanilang regular meal, hindi o yan ikahihina dahil kasi nga nagbibigay tayo ng pointing feeds in between. Sa pagitan yan, makailang beses yan. Diyan nag-adjust, diyan na natin pinipili kung dapat ba basa or tuyo ang pakain natin ayon sa kanilang kalagayan. Sa pamamagitan ng ganyang sistema, makakasiguro tayo na kapag nasa itasan ng gradas ang ating manok, ay on point na sila. Pero, yung pagpapakain ng full meal ay hindi ko gagawin. Unless otherwise, na ang manok ko, pag pinakain ko ng full meal, ay hindi ko na ikikiping. Ilalagay ko, kung meron talian dun, ilalagay ko sa TV. Dahil kasi, para mas mabilis siyang tumunaw. Pero bakit natin gagawin to? Naka-expose ang manok, hindi nakapahinga. Yung sinasabi naman na training, tama naman
Kaya nga tayo nagpi-precon, kaya nga tayo nagkukondisyon dahil kasi tinetrain natin ang manok. Ulitin ko, no, nag-umpisa ho ang lahat doon sa selection. Siyempre, pipili natin pawang alas. Pipili natin pawang may potensyal na manalo sa paligsahan na kanilang lalaukan. And then, yung mga may potensyal at alas na ating iti-training, idadaan sa precon at conditioning, hindi na ho tayo mahihirapan. Dahil kasi, yung angking galing, yung potensyal nasa kanila na. Kaya wag nating pipilitin, no, yung mga regular na manok, napipilitin natin na maging super. Kasi mag-improve man ho ang mga regular, bahagya lang. While yung mga alas, yung mga malaking potensyal, mag-improve ng konti, pero yun na, nandun na diba? Ulitin ko never kong ituturo na magpakain ng full meal sa araw ng paligsahan. At never makakaramdam yan ng gutom dahil kasi nga in between, binibigyan natin ng patuka. Kaya tayo nagpapatuka in between yung pointing feeds upang may dumaan sa sistema nila. Para pagdating sa oras ng paligsahan, nakakasiguro tayo na empty na yung pinakabutsi nila, wala nang laman, pero sa sistema nila meron pang dumadaan, meron pang dumadaloy, kaya hindi sila makakaramdam ng gutom. At nakakasiguro ko na mas magiging masigla, maganda ang galaw ng manok kung ganon ang ating gagawin. At nakakasiguro ko mas malapit tayo dun sa sinasabing sakto ang kanilang moisture. Hindi basa, hindi tuyo. Pero kung pakakainin ko ng full meal sa oras ng paligsahan, nakakasiguro ko na peligro ito, no, sa ating mga manok. Ibinabagi ko ang aking experience, mga naranasan ko sa aking manok sa araw ng paligsahan. Ito man ay magandang resulta, ito man ay hindi magandang resulta, pero masaya ako at nakangiti dahil sa angking performance na ipinapakita na aking mga manok sa araw ng paligsahan. Shout out nga pala dun sa mga nag-PM, sa mga nag-message na mula nung sundin nila, no, yung mga tip o yung mga point na binabahagi natin sa bawat video nating ipinopost, gumanda na ang resulta ng kanilang pagmamanok. Ituloy nyo lang ho yan at improve ninyo, gumawa kayo ng sarili ninyong sistema. Nang sa gayon, balang araw kayo naman na magbahagi ng kaalaman doon sa mga baguhan. Huwag ho natin silang pagdamutan. At doon naman sa mga hindi nagtagumpay, kahit sinunod ang sinabi ko, balikan lang ho ninyo ang record ninyo kung ano ba yung naging problema, bakit nangyari yun. Kung yung sinasabi ko na ang pipili natin ay pawang alas, yung mga malaking potensyal sa paligsahan, malaki ho ang chance, malaki ang porsyento na makamit natin ang tagumpay sa araw ng paligsahan. Pero kahit sundin ninyo ang sinasabi ko, kung ang pipiliin ho ninyo na manok yung mga regular, medyo alanganin ho tayo dyan. Hanggang dyan na lang ho tayo, no? Naway, napaliwanag ko na maayos, nagkaroon ng kalinawan, no? Dun sa isang comment na sa tingin ko baka newbie siya, no? Inambing niya sa tao at inambing din naman natin sa tao, no? Kung paano ginagawa ng mga atleta. Kasi ang manok natin, atleta. Anyway, ganyan na lang ho. Maligayang bagong taon, no, sa inyo, no. Happy New Year. Happy New Year ulit sa inyo. Mag-ingat ho tayo, no. Huwag tayong magpaputok. Yung safe lang. Kung di maiwasan, be sure gumamit ka ng stick, no, para at least hindi naman kayo masabugan. Mas magandang salubungin natin ang bagong taon ng ligtas tayo, pati pamilya natin.
Manapay, gumamit na lang kayo ng mga takip ng kaldero sa pag-iingay, tsaka torotot. Okay, Happy New Year sa inyong lahat. Maraming salamat sa suporta.